Ato kanimo. Dugay kayo siya mo connect. Okay? So, if ever class nagamit tayo ng PCR, ito yung makikita niyo sa inyong gadget or system. Pero, kapag during our training ng good class sa USP, kailangan din sila itapo ng PCR and na screen dito. Ito ang mga gaming PCR. So, later, ipapakita ko yung machine na ginamit natin or the thermal cycle. Next, step number 6. When the program has finished, the 0.2 ml thin-walled PCR tube may be removed and stored at 4 degrees Celsius. PCR products can be analyzed and detected by subjecting them into agarose gel electrophoresis. Ngayon, what if meron kayong na-encounter na problem? Paano nyo siya i-troubleshoot? Number 1, kung inyong na-encounter na problem class is no low yield or no amplification product, ano ba yung possible causes? Pwede low amount of PCR product loaded to the gel electrophoresis. For example, this is your gel. Okay, so next meeting kasi ito na yung gagawin natin. Magpa-practice na tayo mag-load ng reagent or kanaganing loading dye sa ito ang gel. Okay? So, ang gel mo class, na siya yung bustot nila. Okay? So, dapat, anong gagawin mo or well, yung tinatawag natin dito, yung aniyang amount. So, what are you going to do is you're going to pipette certain amount, then you're going to load it in your well. Karon, dapat, kung ang imuhang i-load is 0.2 or 2 microliter, dapat 2 microliter yun ang solutan. Hindi pwede na mong gawas. Diba? The consistency class of your gel is mura siyang agar. Diba? Diba? Ang consistency niya pareha po sa agar ng jelly type. Okay? Ngayon, kung mag-pipette ka class, ano mangyayari? Dapat hindi siya madaro din and nakasoak niya siya sa buffer. So, kumaon niya ang imuhang gel, tapos na siya yung well daliya, nakasoak niya siya sa buffer. So, you're going to pipette that one na mo sakto din. Kung mali ang imong pag-pipette, nasa mangyayari, lalabas yung ating sample. Or kung sobraan po mo, buslot din mo kalat din sa baba. Okay? May experience nyo yan kapag mag-practice na. Okay? Miss some components and nagkakaroon ng pipetting error. So, kanino pa gagawa niyan sa membrane? Okay? Next, what are you going to do? You're going to repeat the PCR. Aside from that, annealing temperature is not optimal. So, if really optimal, you're going to optimize another annealing temperature or you're going to use gradient PCR. Next, ito yung importance class kung bakit kailangan na after sa extraction na to, dapat maibawan na to ang quantity sa inyong DNA. Kasi for example, nag-extract ka, tapos gamay lang din mo na-extract o wala dyan kayo na-extract, at least alam mo na wala. Kaysa sa mag-proceed ka from extraction, magpo-proceed ka na sa PCR. So matingala ka class, pag-abot mo sa gel electrophoresis blanco, wala siyang banda na produce. Kasi wala ka palang na-extract. Or kung naman, very small amount. Okay? Pero, mas negative or mas maganda na after extraction, quantity, and then PCR. Okay? Next, what are you going to do? You're going to dilute further the DNA for concentrated sample or yung diluted sample natin, dadagdagan natin ng DNA sample. Aside from that, if ever na may problem tayo class sa PCR reagent natin, what are you going to do? You're just going to increase the reagent. Depende sa reagent na possible na ay problem. Okay? Next, suboptimal amplification in general. So what are you going to do? You're going to add additives or enhancing reagents para maayos yung amplification ng ating sample. Next, pwede din ang possible errors class in the amplification in the blank is the pipetting carryover. Okay, what are you going to do para to prevent the pipetting carryover? You are going to change your pipetting from time to time. So for example, kung nakakay well with class, okay, itong well with din yung nag-igamit na last time. Nato siya class, kaya mo itong ginagamit nato for mixing the reagent.
Okay? So, pwede natin yung gamitin for mixing or reagent kung dili man mo diretso dahil sa microcentrifuge tube or sa PCR tube. So, for example, this is your well. Okay? Na kay A, B, C, D, E. Na kay 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Kasi natin nag-asa ko last time, ma'am, sa una ko, magkagsa mo ko mag-change yung pipette. So, for example, ang inyong sample, you are going to drop your sample or transfer your sample from A1 to A5. Are you going to change your pipette tips? Again, magbutak na ka sample, empty ha, empty ang well. So you're going to put your sample from A1 to A5. Mag-change ka o pipette tips din. Pwede na. Kasi wala may laman, then yung gagamitin mo lang naman ang imuha man na gamitin is small sample ka na. Pero, ma'am, what if pagbalihin ako, ma'am, nataroon mo siya dali diba na may spaces dito anong gagawin mo? Mag-change ka ng pipette tips dili. Plus, gamay lang na sakit, or gamay lang na touch, masan asa sa imong kamot, sa imong gloves, you're going to change your pipette tips. Kung gasto kayo class ang mall bio kasi mag-change ka pipette tips, dapat daghan ka o tissue, daghan dapat ka o pipettes. Okay, so dapat clean po na tissue ha. Kita niyo ito ang ginagamit last time na well. Dapat kaysa ng hindi po ito. Kasi di ba bawal na magbukas. Okay? So ito yun. For example, naka-example na ibutang. Then the next instruction is you're going to put reagent to your sample from A1 to A5. What will you do? Will you change the will you change the pipette tips? Yes or no? Yes. Okay? To avoid carry over. Ma'am, ano to avoid carry over, ma'am? Even though pareha lang sila kasi baka madadagdagan yung amount dito, 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 at dito. Nag-gets? Okay? Sige. Next. Mispriming. Okay, another reason kung bakit not the correct product size because of the mispriming. Primers annealed at the different side. Okay? So what are you going to do? You're going to optimize your primer design. So if you're planning class na gagamitin ang collect or magagamit kayo ng molecular testing in your research, kailangan kayo mag-design ng sarili yung primer. Okay? Pwede sa may magamit ng PCR sa ilang research na yung magamit ng PCR. Wala. Wala ba ka-isip? Pero wala na proposal? Katamol bio last night. Okay. Diba? So for example, kasi if you're planning na gagamitin ninyo ang molecular bio as your method, pwede kayong gagawa ng sarili nyong primer. If you're identifying certain specific organism. Pero meron din tayong universal primer. Yung universal primer natin, class, from the word itself, universal, pwede siya sa lahat. Okay? Next, we have also primers annealed at many times. Nga naman, pwede increase ang certain amount of our reagent. Pwede magnesium chloride, your polymerase, and even your primer. One class reagent pwede magsobra kung 2.0 microliter, 2.0. Okay? Next, your primer is not specific. So what are you going to do? You're going to repeat your primer design. Okay, so nakapag-i-insert dali ang class na video. Muna ang nawong sa imong thermal cycler during our training. Ang atuwa lang, ang difference lang sa atuang thermal cycler class, the mini PCR, isa lang siya kalinya na inana. And from the name itself, mini, maliit lang talaga siya. So kung saan mag-meet, finals pa. Okay, kani class kaya dako man kayo ni ila ha. So magkasya dali mga 50 samples. Okay? Sige. Very short lang siya ng clip. Okay, makita niyo dali sa taas na yung label. Birahon na niya, na lang siya pagkamay. Very small. Nakita niyo? Ano ito? Again. Please, ma'am. Gamay kaayo, di ba? Gamay yun siya kaayo, class. Mas dako pa nagtaklog sa ato ang markers. Okay? So, pag isasara mo yung class, nga niya ang
So, na siya sarili niya na screen. So, na yung timer diri, you can also adjust the temperature if you want. Depende sa inyong protocol, pwede din naman. Okay? Pero class, hindi mo siya ma-open once na ni-enter na siya. Unless if you're going to stop talaga. Okay? And then, yung materials na ginagamit namin, ito. Okay? So, mauni namin sudlan na yung ani. Kasi ni class, nakagamit ni ani sa yes, nakagamit ko ni ani sa PGC or DEA sa CME. Kanya siya class, di ba kailangan natin ma-maintain yung sample natin na malamig? Tama? Kanya siya, ang nangong niya anak, kaya ba nakaanak siya? Hugat niya siya class, kasi I don't know if na may water para i-freeze lang nito siya. Or na something inside, na yung wala siya isunod sa freezer. And then, dito na nyo ipang-insert ang imong sample. Pero na siya well inside. So, yung wala na siyang pang-insert ang imong sample. Kani siya class, as you can see, that condition is your microcentrifuge tube. Lahit po ang lahit po ang PCR tube. Okay, so ginagamit din natin yung microcentrifuge tube in mixing your sample. Okay? So, kanya ginagamit namin class, then tugnaw niya siya para pero since walang matay nga ni, so what are we going to do? I-soak na to siya sa ice. So, bibili tayo ng ice. Pero nag-order namin yung Angela ninyong ani, pero I don't know if niabot na. Okay? And kanang ganing, di ba nakita nyo na gina-construct sila sa PL307 and 308? That's your new PCR. Magbubalik mo call pa yung mga busi. So, balik mo call ba yung mga makabot mo? Pero yung mga interview mo, nag-iigian na sa. So, okay lang nag-iigian na lang. Skills lang, pwede. I don't know if Dili ko nakagamit pero inyong tuition gigamit. kasi ang skills lang ninyo class, para bakit, wala yung na wala yung iba. I don't know if i-ask nila kayo. Yes. Ang difference lang naman din is the root. The temperature, the humidity. Then ako wood class. Ang wood niya class doon ka buo. Okay, ang naut niya marang parehaan na. So dapat in preparing your DNA or extracting your DNA in preparation for your mixing of your reagents, dapat lagi ang for DNA, lahi po ng 4 RNA. Para wala yung contamination. That is it. Okay, and that's the end of our discussion.